Hey guys, Snapdragon 8 Gen 2 na meron 1.5 million score sa may tuto niya. Samahan pa nga ng 16GB of RAM, hindi pa yung naka-expandable RAM guys. Tapos 1TB pa na storage. In short guys, naka 1000GB of storage yan. Tapos napakabilis pa na charger na naka 120 watts. Tapos flagship pa na display. Yan lang naman na napakagandang specs ng Poco F6 Pro 5G na merong flagship na performance. Para sa may mid-range lang na presyo niya. Simulan muna natin sa package ng smartphone na yan. Meron siyang black na jelly case na kasama rito. Sa itong 120 watts na charger niya kasama niya. Sa itong Type-C na cable. At ito guys ng color white na Poco F6 Pro. Yan guys ang kasama niya sa may package. Kung papansinin nga natin guys, meron kamukha na design ng Poco F6 Pro. Ito guys ang Poco X6 Pro naman. Yan ang Poco X6 Pro. Ito ang Poco F6 Pro. Kung papansin natin, halos hindi sila nagkakalayo ng forma ng mga camera dyan guys. Magkamukha sila ng forma dito. Mukhang halos isa sila, pero malaki ang difference sila dyan. Dili itong Poco X6 Pro 5G is naka-plastic back lang yan. Saka naka-plastic frame lang siya. Kaya itong si Poco F6 Pro is naka-glass back yan. Smooth siya, hindi siya fingerprint magnet. Kaya napaka-premium niya. Tapos itong frame niya guys, is naka-metal frame yan. Yan. Kaya kahit mukha silang magkamukha, napakalaki ng difference sila sa build quality. Mas premium itong si Poco F series compare sa may Poco X series. Kaya mas maganda talaga to sa may design niya. Dito naman sa may ibabaw ng smartphone, para siyang wala lang IR blaster dito guys. Pero meron pa rin IR blaster. Nandito sa may gilid yung kanyang mga buttons. Mukhang wala siyang fingerprint scanner. Dahil ang fingerprint scanner niya guys is nasa display na. Yan. At wala siya dito sa may left side. Sa baba guys, nandito yung kanyang speaker, saka yung charging port, saka yung kanyang dual SIM. Naka-dual nano SIM yan. Wala siyang SD card slot dito guys. Dahil okay lang naman yan. Dahil naka 1TB niyang smartphone na to. Sa display naman, naku po guys. Dito pa lang tapos na agad ang laban. Sa udin tingin parang walang something special dito sa display ni Poco. Na meron 6.67 inches. AMOLED 120 sa display. Same lang na napakaraming smartphone ngayon. Pero pagka tinignan pa nga natin mas maigi yung kanyang display. Doon na natin makikita na hindi basta-basta ang display ng Poco F6 Pro. Dahil naka 1440p resolution yan. In short, naka 4K resolution yan guys. Tapos napakataas pa ng kanyang brightness. Na up to 4000 nits. Sobrang taas nun. Sa mga high na smartphone lang natin nakikita yung mga ganitong klase ng display. Lahat ng gawin natin sa smartphone na to, napaka-smooth niya. At napaka-responsive. For me, medyo maliit ang 6.67 inches. Para sa napaka-high resolution na display. Hindi naman natin halos mapapansin yan guys. Yung ganyan kagandang display niya. Pero still good job kay Poco. Para ilagay ang ganitong klase ng display. Napaka-sharp niyan guys. Alam ko manonood tayo ng mga 4K na video. Actually, almost 1 month na nga sa akin ang smartphone na to. At napalitan ako ibenta yung 13 Pro Max ko. Kapalit na itong si Poco F6 Pro 5G. Noong una guys, medyo nagdududa ako. Dahil baka hindi maibigay ni Poco yung naibibigay ni iPhone na performance na gusto ko. At long story short guys, naibenta ko na yung 13 Pro Max ko. At halos hindi ko naman siya na-miss. Dahil halos lahat ng gawin ko sa smartphone na yan. Diyan kay Poco F6 Pro 5G, hindi naman ako binigo ng smartphone na to. Lahat ng kahit anong games na testing ko, lahat ng application, even video editing guys, napaka-smooth ng smartphone na yan. Lalo sa may hypercharge ng smartphone na to, halos 30 minutes lang guys. Ito 120 watts charger nga niya, is full charge agad yung smartphone natin. Sobrang bilis nun, lalo kung nagmamadali nga tayo. Sa camera, naka 50 megapixel lang ang main camera na yan, at di naman yan issue dito. Hindi naman camera po ng focus ng smartphone na yan. Pero kahit ganun guys, hindi kayo mabibigo sa camera ng smartphone na yan. Still napakalinaw niya at napaka-color accurate lahat ng picture ko dito. Sama pa ng 8 megapixel na ultra wide. Sa may video quality naman niya, up to 4K 60fps yung supported dito. Finally, meron na 60fps sa may video si Poco. Yan yung sample natin. Munti ko na palang makalimutan guys, dagdag ko na rin sa may display ng smartphone na yan. Pwede mo siyang ilagay sa 1080p ang display ng Poco F6 Pro 5G. Kung gusto mo makatipid ng konti sa may battery niya. Pero kung ako tatanungin guys, syempre dito na ako sa may highest resolution as possible. Daily yan sa may binayaran natin sa smartphone na yan. Syempre naka HyperOS yan with 114 out of box. Naka onboard 16GB of RAM yan. Napaka-solid na yan sa mga heavy duty gamer dyan. Tapos samahan pa ka na Snapdragon 8 Gen 2 na processor. Kahit anong games dito guys is kayang-kaya niyang malaro sa mga max settings nila. Like nga dito sa may Warzone Mobile. Wala siyang kahit anong problema dito or kahit anong lag. Siyempre lalo sa may Call of Duty Mobile, sagad din ng graphics niyan dito. At wala rin kahirap-hirap.
Even dito sa may Genshin Impact, naka-highest graphics yan. With 60 FPS na gameplay, still kayang-kaya pa rin niya. Sagad din ng graphics niya sa may PUBG Mobile at napaka-smooth niya. Even dito sa may Diablo Immortal, ito yung sample gameplay natin. Napakaganda rin na laruin dito at ramdam na ramdam yung 60 FPS na gameplay. Lahat ng laruin natin sa smartphone na to, wala kayong magiging problema. Dahil flagship processor nga yan, same ng Galaxy S23 Ultra, na meron 50k to 60k na presyo dati. Tapos itong si Poco nga ngayon, halos doble ang mura compare kay Samsung. Sa pricing palagi ng Poco F6 Pro 5G, yung pinakamababang version niya, yung 12256 na version, is meron siyang 27k na SRP at magiging around 23k lang siya ngayon. Yung 12512 naman is meron siyang 29k na SRP at magiging around 25k naman yung kanyang presyo. At yung pinakamataas na version nga na meron 16GB 1TB na storage na meron 33k na SRP is magiging 30,000 lang siya ngayon. Malaki ang mga madi-discount natin ngayon guys kung ngayon tayo bibili ng smartphone na yan dahil naka early bird price nga siya. Ngayon na ang tamang panahon guys. Kung naghahanap kayo ng gaming phone sa napakagandang presyo ngayon na meron napakagandang specs, yung si Poco F6 Pro 5G. Syempre, ganoon din guys ang Poco F6. Nakasale din yan ngayon. Sa may 12512 na version niya, is meron siyang 25k na SRP. At makukuha lang natin yan ngayon ng halagang 20,000 lang. At yung 8256 na version, meron siyang 22k na SRP. At 17.5 lang natin siya makukuha. Napakalaki guys ang madi-discount natin. Dalawang kulay lang ang available sa may Poco F6 Pro 5G. Yung color black nga. Sakit ng colorway na nasa atin. Sa may Poco F6 naman guys, is tatlong color yung available sa kanya. Yung color black, yung color green, sakit ng titanium na kulay. Pumili na lang kayo kung anong gusto dyan. Naka-order na ako guys. Color black yung pinili ko sa may Poco F6. Para sa akin guys, kung naghahanap kayo ng smartphone na pang matagalan, I think good choice naman ng Poco F6 Pro 5G rito sa may 1TB na storage. Medyo mahal talaga siya para sa may 30,000 na presyo ngayon. Pero halos kasing katumbas naman yan. Nangaroon mga 50,000 na mga smartphone ngayon. Yung specs ng Poco F6 Pro ngayon. Salamat pala kay Sir Arvin sa pag-ibig ng Tecno Pova 5 Pro 5G. Salamat po sa tiwala. Meron tayong link ng Pova 6 Pro 5G sa may comment, saka sa may description. Thanks for watching.